Patokitok. At para ngayong umaga, ang natatanging mga Noipi ang bibida ngayong umaga usapang karanasan na tagumpay na talagang kahanga-hanga. At para, ay, hindi pala sa akin to. Inagawan. Basa ka ng basa. Nalingat na ako dito. Binabasa mo na yung akin. Para sa patok na usapan ngayong araw, ay makakasama natin po ang second Southeast Asian Premier Business and Achiever Award 2024 awardees po. Ang Premier Achiever Outstanding Construction Company Awardee na si Engineer Alisa Joy Finca at ang Premier Achiever Outstanding Natural Diamond Jewelry Sana All. Wow! Provider na si Mariel Nicole P. Santiago. Yes, magandang umaga po. Yeah, unahin natin si Engineer. Engineer, bati ka naman. Alisa po ba o Alisa? Alisa for Alisa. Okay. Alisa or Alisa. Bati ka naman, Engineer. Iba yun. Good morning po sa lahat ng listeners ng Patokito. Yes. Ako, dami natin pag-uusapan, Engineer. Oo. So, itong ganito, umpisahan natin siya since, paano ba? Kailan ka ba nag-start bilang isang civil engineer, Engineer Finca? November 2016 po supposedly yung, 2015 yung board exam ko, but nakapag-take po ako ng May 2016. Oh, wow. Babatiin muna natin ang ating other guest na si Mariel Nicole P. Santiago. Yan, bati ka naman sa lahat ng mga viewers natin. Hello po, good morning po sa lahat ng viewers natin this morning. Yes. Di pa nasa isang frame kami, Parang kayo nasa isang kwarto. At syempre, mga awardee ang mga nandito talaga. Talagang natatangi ang kanilang mga galing. Pero may tanong ako kay Engineer Finca, no? Paano at kailan sinimulan ang Dinka Construction? Dahil nabanggit mo kanina, civil engineer, no? Si Ma'am Finca. So, kailan po ito nagsimula? Finca Engineering Services po, nag-start po siya actually way back po nung nag-freelance po ako, may nag-reach out sa akin na client na local, which is ang client po talaga is international. So, nag-reach out po yung client na local, and then sabi ko, baka may market sa Pilipinas. So, I tried creating yung page po, and then I posted yung project na yun, structural calculation and structural plans. And then, under na po talagang tuloy-tuloy na po yung inquiries na po. Grabe, no? So, your office is based here. Pero ang kinikater mo usually international po, Europe and US Saan? clients. Europe and US. So, yes. Ano yung nauna? Yung Europe o yung US? Both po. Sabay sila? Yes po. Engineering services po. Engineering services, which means engineer. Paano ang pakikipag-ugnayan you with them, with your client? Through WhatsApp, through Zoom, Sky, any other online. So, more on planning siya? Yes po. Okay. So, nanggagaling dito sa Pilipinas. Yes po. So, ano yung difference ng parang construction dito sa Pilipinas versus sa ibang bansa? Meron ba specific like sa climate or... Yes po. Basically po sa ibang bansa po kasi, ang kinikater namin is yung mga design po nila doon. Dito po sa Pilipinas, yung design and construction naman po ang ino-offer namin. Ang pinagkaiba po siguro, medyo mas advanced po yung technology na ginagamit nila. But since nagkikater din po kami sa international, ano po kami sa mga latest technology ginagamit sa US. Oo, galing, no? So, ibig sabihin, DJ Gabby, gagawa sila ng 40-story building. Tapos, ship nila sa America. Hindi! Ang hirap! Mahirap ba? Hindi, doon na nila gagawin. Doon na, sa ibang lang po, pagka-international po. Ang ganda-ganda nung ko. Ganda, may ano pa. Yung vision mo. Slang pa yung dating, di ba? Tapos palpak pala. Hindi! Ang hirap ibiyahin na nakabarko. Hindi ganun. So, planning lang talaga, purely planning. More on drawings po talaga. So, isa kayo sa mga nagpasimula niyan, yung ganyang style dito? Yung sa online po kasi way back 2015, bihira lang po yung nakakaalam na legit po talaga pala yung mga online platform before. Dati, parang kakabahan ka siguro. Parang dati po akala natin parang scam, ganun. Kasi talagang parang hindi pa kasi po siya talagang kilala.
Baka mamaya i-design ka ng engineer, parang balsa lang. Hindi. Nag-design siya, balsa lang. Kawayan pa. Ang kagandahan po kasi legit po talaga siya and talagang dollars po talaga yung ito talaga siya. Nakakatakot kasi pag pinasa mo na yung project na to, yung design mo, wala na, no? Yung plan mo na yon. May mga ganun din po cases, pero bihira lang naman po. Pag marunong po kayong mag-due diligence. Tapos engineer, parang maasa sila sa trust, no, and confidence na kailangan yun ang mo hindi ka masira sa clientele. So yun. So for ilan ng taon uli? Way back. Actually po 2015 noon almost 9 years. Yes po. Galing. Tsaka napakarami na rin ngayon. Kumaga, ano yung parang sa tingin niyo na advantage nyo sa ibang engineering company? Siguro po ang advantage po namin sa ibang company is ano po kami, more on involved po talaga kami sa project. That's why limited lang po yung construction na kinukuha namin to retain po yung quality. Kasi pag marami pong project, usually po talaga medyo hindi na po nahahandle. Gusto ko po talaga personally involved ako sa project. Oo. So, that's why 8 slots lang po talaga kami. Pag sinabi mo pong engineer, pag sinabi mong kami, which means you're not the only engineer there sa yes iyong po, opisina. me and the team po. The team. So may mga architect din ba? Yes. Okay. Isang magkakasamang team. Ano ba yung binubuo no? Basketball. Hindi. May engineer. may top 5 player. So, eto, may engineer, may architect. Yes. Ano pa yung kasama doon sa team nyo? Usually po architects and engineers, yung architect po sa architectural and then yung mga engineers po, meron pong iba't ibang klase ng engineer. Like what? Civil. Kami po sa mga structural and yung electrical sa mga electrical po. And we have also yung master plumber sa plumbing naman po. Mechanical for the mechanical naman po. And yung electronics. So ilan ang engineer kayo, one a piece, tigi-tigisa, and then architect, ilan pong architect? Tatlo lang pong architect. Tatlo lang. May magde-design ng but you're on top of everything, engineer, no? Ako po talaga. Ikaw yung owner di ba? Yes po. Ng Dinka. Bakit naging Dinka instead of Finka? Actually, Finka po talaga siya. Nagkamali. Typo error po yata. Kukurutin kitang producer nito. Yung Finka po actually, lately ko nalaman kasi nagtanong yung client bakit Finka daw yung name ng company. Gusto din daw niyang gawing name ng company yung pinag-iisipan niya. Yun daw yung gusto niyang name. So bakit daw sa amin Finka ang name? Nagkataon lang po na surname ko rin po siya and at the same time, meaning po ng Finka is sa Spanish is country estate, real estate, farm, house, villa. Ang talagang galing, no? Destined talaga, no? Parang hindi sinadya. Yung pag-apelyado pinag-uusapan. Parang hindi sinadya. Late ko po nalaman na yun pala yung meaning. So, parang nasa right path po talaga. Galing. Sobra. Parang nakapungsol. Planado, no? Connected sa bahay, sa farm, no? Lahat sa housing. Land development po talaga. Ito, tanong pa kay engineer. Ano yung ito either from Europe or from US, ano yung pinakamaliit ninyo na project? Maliit po yung mga residential po. Pero usually po talaga commercial, mga malalaki po talaga kasi ginagawa sa building po talaga sa ibang bansa. Tapos may maliliit. Ilang stories yung pinaka naalala mo? Malalaki po mga hanggang 60 story po. Wow! Ang taas. Husay. Tapos may mga design pa yun sa labas, di ba? Yes. Yung mga imposibleng Tapos paano mo na-recruit yung mga yung mga kasama mo o mga friends mo na sila ever since? Opo, halos yung iba po kabatch ko po. Oo. Ang engineer talaga kino-close ang mga architect para naka-team na yan. No? Yes, minsan mag-asawa pa sila, di ba? Oo. Tsaka may kasama tayo na na-amaze din ako ngayon. Kasi may parang nagniningning yung mata ko eh. We're saving the best for last. Kasi magkakadiamond tayo mamaya dito. Na-excite ako. Stay pala ako mamaya. nung iwan ka muna namin Punta kami kay Ma'am Mariel. Kasi parang si Miss Mariel kasi parang may nakita diamond. Parang Siyempre, may tatanong lang ako kay Miss Mariel. Ano ang pakiramdam or ano yung na-feel mo nung nabigyan ka ng isang parangal mula sa ating giving body? Actually, na-overwhelm po ako kasi alam ko naman na marami kaming competitors na kung titingnan, mas malaki talaga sila compared sa amin. Okay.
But yun nga, I'm very grateful sa Southeast Asian for recognizing us. Pero si Mariel, kailan kayo nag-start po? At kailan nagsimula yung iyong diamond career? Pero bago matanong ko lang, ano ba yung diamond career? Gusto kong yan malaman. ba yung kay Tanggol, yung malaking diamond? Nakikita mo ba yun sa Batang Quiapo? Meron ba talagang ganun kalaki? Yung sa Batang Quiapo, ang laki. Ay, opo. Oo. Di ba? Gusto kong malaman, ano ba yung meron dyan? Siyempre, mga nanonood. Sige. Pag sinabing diamond career, ano ba ginagawa dito? Actually, kami po kasi more of wholesale and Ayan retailing na. ng diamonds po talaga. So, we also cater yung mga customized. So, if ever na may mga business starter, yung gustong mag-umpisa ng jewelry business nila, and then own design nila, we can also manufacture for them po. Parang sa inyo kukuha, no? Parang gusto ko. Alam mo ito si Miss Nicole? Nicole ba, Mariel? Nicole po. Si Miss Nicole, diver din to. Bakit? Diver off? Kasi di ba taga Nabota sila? Oh. Wala siya sumisid doon, nag-aabang ng pearl. Saan pala nakukuha ang diamonds? Yan, diamond. Actually, yung most po ng diamonds namin are mined in India. Yes. Tapos, ang process po, once na na-mined sa India, dadalhin po sa Japan kasi yung partner namin na manufacturer nasa Tokyo. So, from Tokyo, ibabagsak po sa Philippines. Kami na po yung Ang daming yung dinaanan. Miss Nicole, yung craftsmanship sila yon. Opo. And then, kami naman po, if ever na may gusto po kaming ipamodify based on our specification, kami yung nag-a-approve ng design po nila. Pero hindi pa ako nakakita ng diamond. Solo ka, wala kang partners or ganyan. Ano po, business. partner na manufacturing company. Yun na yun. Yun na po. Partnership with the manufacturing company, which is Japan or here? Japan po. Japan. Nasa Tokyo po talaga. Kasi may mga timbang din ba siya? May mga bigat ba? Saan ba nagbe-base kung gaano kamahal yung isang diamond? Sa 4Cs po. Oo. Karat, Karat. clarity, color, at saka yung cut. Depende. Depende po talaga dun. So kapag gaano kalaki yung pinakamahal na diamond? Depende po talaga. Hindi siya specific. Opo, wala po siyang specific. Sabi ko na yun yung nakaitanggol. Mahal yun. Kanina pa pinipili. 300,000 daw yun. 300 million. Kanina pa si Tanggol. Tapos itong kasi ako hindi naman ako nakaipon. Oh. Kinaskas yung nag-diamond pila ko. Hindi ba yun? Iba Iba yun. Parang may iba't ibang diamond. Uy, seryosohin mo naman, Gabi. Uy, seryoso ako. Ha? At syempre. Seryosohin mo ang panayang. Kasi may diamond pin. Parang hanggang facial lang ako Hindi kasi si Miss Mariel, no, nabanggit niya kanina din, bukod sa pagiging ikaw ay isang, ang career mo ay sa diamond, ano pa yung iba mo pinagkakaabalahan? Yan. Kasi syempre, hindi naman siya palagi, no? Opo. Oo, go. Actually, before, CPA po talaga ako. Ooh. Wow! Practicing ako ng senior tax auditor. And then, nag-transfer po ako sa private company. Kaso, give up ko nga for my business. And then, ngayon, because of diamonds, yung nag-grow siya, nag-invest din ako sa other businesses. So, yung isa po is cafe. Para nasa food industry naman. Coffee shop. Iniba-iba ko, diversified. Kasi ang diamond is luxury. So, hindi siya palaging mataas yung yung sales. Kasi may season din siya na Totoo, nagda-down. no? Dahil di naman po ano ba siya. bang mga season? Maputol kita. Ano na ba mga season pa? June, para sa mga June bride, di ba? Opo, Tapos yan, December. ma'am. December, January, yan yung peak, di ba? Opo. Sa mga kasalan. Burr month. Actually, basta tumungtong po yung Burr month, nag-iipon na po yan ng ng mga pang-gift. Tapos, madam, di ba, napakalawak ng ang dami mong competitors, di ba? So, paano yun? Anong naibibigay mo sa iyong mga clientele para sa'yo lang sila? Actually, marami po kaming feedback na nare-receive na super baba daw po talaga ng price namin. Kasi for 1,690 pesos, may earrings ka na diamond. Wow! Yes, actually, and the good thing po is talagang diamond. Kasi, ito. Paano malalaman na hindi totoong diamond? actually, nag-invest po ako sa tester. Nag-import pa po ako from Singapore. Kasi before na daya na rin po ako pinadala po sa akin mo sa night. Ibang, although
ibang supplier po. So, nung time na yon sobrang nadala po ako. Kaya ginawa ko, nag-import po ako ng diamond tester. Kasi yon nadedetect niya po kung anong Ano class. to, maliit lang ba tong tester na? Yes po, maliit lang po siya. Usually naman po pag diamond tester, maliliit lang. Kapag ka ganun, hindi siya malalaman by touch or titingnan mo lang, hindi mo mapapansin. Hindi Okay. At Grabe, no? grabe, marami rin talaga lumalabas. Pero tanong ko lang, no, Miss Mariel, anong age bracket ang mostly bumibili ng diamond? 30 to 50 po. 30 Pero to 50. mostly po yung nasa 40 to 50 na age. Yan yung mga ano eh. Oh, ito yung bulsa ko, may 30K ako. Sige na. Ikaw ba? Iba sa FB. Yung mga mga nasa na po, yung mga nag-retire na ganyan. wala nang Opo. wala nang paglalagyan yung pera nila. Yung mga 30,000 sa bulsa. Oh, ito nabili mo ng diamond. Di ko suot yung wedding ring kong tatlo. Tatlo. So, yung engagement, tapos yung civil, at saka yung wedding ng church wedding. I married the same person. Aww. Ang taas na. At saka, Miss Marian, may tanong lang ako, no? Paano yan sa business? Di ba may kasabihan na dapat cold yung hands mo kapag magbi-business ka ng mga alahas? Ano ba talaga yung totoong kwento tungkol dito? Actually, hindi po ako naniniwala sa mga kasabihan. Kasi talaga siya, kailangan dedicated ka talaga sa business. Once na pinasok mo siya, kailangan lahat ibibigay mo talaga doon. Kasi Alam mo, mabuti na yung cold hands yung Cold sinasabi hands, mo, oh. kaysa malikot na hands. totoo po yan. Pag malikot, May biglang empleyado mawawala si Ma'am Nicole, malikot ang kamay. Mahirap yun. Ma-behave naman. kasi, babalik tayo sa ating iikot yung ating Engineer, guest. magagalit natin, babagsakan tayo ng slugs. Engineer, paano pag minsan, eto may tanong ako, no? Halimbawa may mga client kasi na kunyari, gagawa na ng plano, di ba? Tapos ika-cancel nila. Paano yung arrangement nyo kapag ganon? Abay, may mga hitman dito si... Sa build. Okay. Hitman. Sorry, nasabay. Sige Go po. ahead po. Sa design and build po. Oo. Sa build po, no problem naman po sa amin if i-cancel naman po nila. Ang cost lang naman po na babayaran nila is kung ano lang po yung natapos. Yun lang. May ganun siya. Ano tawag doon? Progressive? Progressive naman po yung billing. So kung ano lang po yung natapos, yun lang naman po yung kailangan bayaran ni client. Nagpagawa akong bahay, progressive. So, ito muna, tapos gano'n, ganyan. Tapos, Yung iba kasi nagka-cancel. inaabot siya ng kasing edad ko na eh. Ay, ilang taon mo sinimulan to? Diba? Pwede naman yun, no? Mostly, yung pag nagpapagawa, kunyari, dito lang sa Pilipinas, kapag nagpapagawa ng bahay, kapag ganun progressive, alin yung mauuna talaga na kailangan simulan? Siyempre po ang pundasyon. Foundation. Kahit gano'ng kaganda yung bahay kung ang pundasyon po ay sablay. Ako alam ko yung unahin niya. Ano? Yung mga basurang iniwan ng kapitbahay doon sa lupa. Oo. At saka, eto, may isa pang tanong nun. Kasi natutuwa ako. Yung, anong tawag doon? Yung naglalagay ng... Ayun. Anong tawag doon? Groundbreaking. Groundbreaking po. Yes po. Oo. Anong nilalagay doon? Yung pong nilalagay po Blueprint? sa Plano. ng bahay and then ilulubog po siya. Para saan? Ba't kailangan may Ano ganun? po siya? Ceremony. Parang ceremony po siya. Parang commemorating po yung sa start ng construction. May mga ganon engineer na nagbaong ka ng ganon tapos di naman natuloy. Meron po Meron, talaga. diba? Sa sobrang dami pong client, meron po talagang ganun. So, wala nang chance na makuha pa yan at unless nagigibain na yung ginawa mong bahay. Tama, diba? Yes po. Doon na po talaga siya. Forever nandun. Tsaka nilalagyan ng mga barya yun, paswerte ba? Saka minsan mangangarap ka maghahagis po magkabahay, sila. di ba? Mangangarap ka magkabahay, ang taas-taas sa mga 12 million, 12 million yung bahay mo. Simpleng bahay lang, tapos magdi-deposit ka ng 5K. 5K to reserve. Iba yun! Nagulog lang na doon. Oo, kasi napapansin ko laging, lalo na pag mga matataas na mga building. Tapos, ano naman yung basehan nyo? Civil engineer din ba yung parang tumitingin kung hanggang saang floor pwedeng umabot yung isang bahay? Yes po, usually naman po nasa deeds of restriction po yun. Kung ano po yung talagang height lang po limitations within subdivision po or sa lugar po na yun. Nakalagay po, for example, hanggang 10 meters lang.
So hanggang 10 meters lang po talaga yung magiging height ng isang bahay. Or Yung parang Merville, 'di ba, sa along the airport, 'di ba? Hindi ka pwedeng magmataas doon eh. Kasi hindi ka pwedeng parang ano ba? mga black po yung view, parang ganun. Tsaka sa airplane, delikado. Pag nagla-landing sila, ganyan. So, ang dapat mong ipagawa lang doon, maliliit lang yung kasya lang si Baby Giant. sobrang liit. Ini-imagine ko na mga ilang floors. Sobrang liit naman. Ayan, hindi kasi maraming mga, lalo na pag nasa labas tayo ng subdivision, pansin ko, yung ibang mga bahay, tumataas talaga sila ng sobrang taas. Opo. So, Pwede naman po. pwede naman. Pero yung construction bond nyo po, kung sa developer or subdivision, hindi nyo na po talaga siya makukuha. Kasi may violation po. May violation. Tsaka yung nagbe-base din siya sa lambot ng lupa. Oo. Tama, di ba? Kasi may chance na hindi kayanin nung pinagtatayuan ng bahay. Pwede rin naman po, kasi meron po tayo, pwede tayo mag-micropile po kung sakaling talagang malambot or matte foundation po, para po kaya pa rin po niya, kahit malambot yung lupa. Di ba? Ang dami. Dami pong ganyan Consideration. mga reclaimed area Speaking po. of Europe, yan yung nangyari sa Leaning Tower. Pisa. Malambot yung kalahati. Mga ganun po, mga Gumawa reclaimed ng area. history, no? History sarili. So, mabalik naman tayo kay Ma'am Nicole. Ma'am Nicole. Oo, nabanggit niya na kinukuha siya sa India. Meron bang pagkakataon na parang naubos na? May chance bang mangyari to in the near future na mawawala na yung mga diamonds? Mga minerals. Actually, so far wala pa namang kaming experience. Pero kasi nag-discuss po kami ng manufacturer po, we're entering also to cater yung lab-grown diamonds. Kasi ang lab-grown diamonds po is to protect the earth po talaga yung purpose niya. Diamonds din siya, kung paano nakikreate yung natural diamond, same pressure and same temperature. Pero, pero kasi yung pinaka-purpose niya para ma-preserve po talaga yung earth natin. Yes po. Bungkal ka ng bungkal ng minerals, di ba? Baka manuno pa Tapos rin. ito ngayon, hindi mo masasabing replica. Hindi po. So, Pero it close comes from siya doon sa originally, very close. sa diamonds. Actually, And it has the same price? Lower price Lower. since di na po siya natural. Pero per GIA, yung highest standard ng ng diamonds is lab grown po ay considered din po as diamonds. Yeah, you should be asking your clients to fully understand, 'di ba, na Yes po. ganun ang just to save planet Earth, 'di ba? Opo. So, tama naman yung advocacy niyo na ganun. Tama. And kay Miss Mariel, baka may mga Sa gusto India kang ba pwedeng hulugan yung may tubo. Tapos sisingilin ka na lang dami bigla. mong partner na Indian, baka pwedeng 6 gives. Sisingilin ka na lang bigla sa bahay niya. Miss Mariel, baka may mga gusto kang pasalamatan. Syempre, invite mo na rin ang lahat ng mga viewers natin na bisitahin ang iyong social media accounts. Yes. Thank you so much po. Unang-una sa inyo po sa na to. For inviting us and having us here. And also sa Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Thank you po for recognizing Genuine Diamonds PH. And we are so excited na po sa event nyo on December. December 8 po. And also, we would like to invite everyone sa mga mahilig po sa jewelry. Yeah. Kindly like and follow our page, Genuine Diamonds PH. We also have our account in Instagram and TikTok. Same po, Genuine Diamonds PH. Thank you so much po and good morning. Engineer, ikaw po, mga social media accounts natin. You can contact us po at our Facebook page. Doon po kami talaga nag-market. Finca Engineering Services, FINCA, and through our email, fincaengineeringservices@gmail.com. And I would like to thank po Southeast Asian Premier Business and Achievers Award for recognizing us. And see you at Winford Casino on December 8. Yes. Kita-kits dyan. La Visual, maraming salamat for having our guests today. Yes. Na nakapagpaliwanag at sila po yung very swerte, no? O swerte, or hindi lang swerte, kundi talagang pinagsikapan nila para sila mapunta dyan sa pedestal ng awards ninyo. Maraming salamat, La Visual. At December 8 po ang kanilang yung awarding. Sa Winford, di ba? Winford Casino. Resorts and Casino. Yan. So, maraming salamat sa inyong dalawa. Susunod na po dito sa
ating programa ang Stop, Itaas ang Kamay at Huwag Magpahuli. Dahil pasikatan na ng mga nagbibidahang Noipi, kaya tutok na dahil mga kalog, soldapan na to at magbabalik ang the one and only sandigan sa balitaan, talakayan at musikahan, ang The One Radio.